Anong balita sa boxing? Yun nga mga lods, sabi nga ng promoter ni Casimero na si Masayuki Ito na hindi na matutuloy ang laban ni Marlon Tapales at ang kanyang bata na si Casimero. Gusto man daw niyang paganapin ang laban nila, kaso iba daw ang gustong tahakin ng kampo ni Tapales na kalabanin sa Mayo. Nang tinanong nga na Masayuki Ito si Casimero kung sino ba daw ba ang gusto niyang makalaban, pinapili siya si TJ Doheny ba o si Marlon Tapales, na ang sinagot ni Casimero ay si Marlon Tapales. Kaso nga lang, hindi ito pa pwede. May bali-balita nga mga lods, galing sa koneksyon ni Casimero na ang laki daw ng hinihingi ng kampo ni Marlon Tapales para labanan si Casimero. $500,000 daw na kung i-convert sa ating pera sa Pilipinas ay 28 million pesos. Kaya anong masasabi nyo tungkol dito mga lods? Comment na at pag-usapan natin yan. Dahil dito sa malaking demand ng kampo ni Marlon Tapales ay nalula daw ang promoter ni Casimero. Tapos hindi naman daw title eliminator ang laban. Hindi katulad kapag si TJ Doheny ang makalaban ni Casimero na WBO number 3 ay magiging world title eliminator ang kanilang laban. Kaso tignan natin kung matutuloy na nga ba itong laban ni Casimero kay TJ Doheny, kasi hawak din ito ng nakaalitan niyang maimpluwensyang promoter na si Sean Gibbons. Pero dahil sina TJ Doheny at Marlon Tapales ang ibinigay na opsyon ng promoter ni Casimero na si Masayuki Ito para kanyang pagpilian, ay malamang itong si TJ Doheny na taga-Australia ang susunod na mga kalaban ni John Riel Casimero. Kaso nga lang, sinabi na ni Sean Gibbons na kinansela na niya ang malapit na sanang ma-finalize na negosasyon ng kanyang hawak na si TJ Doheny sa promoter naman ni Casimero. Kaya abangan natin kung matutuloy pa rin ang laban at baka magbago pa ang isip ni Sean Gibbons kung malaki ang offer na ibibigay ng Team Casimero kay TJ Doheny. Pero ayon naman kay Masayuki Ito na kahit daw sinong itapat ngayon kay Casimero, maski pa hindi si TJ Doheny, ay naniniwala si Masayuki Ito na sa susunod na laban ni Naoya Inoue pagkatapos niya kay Luis Pantera Nery sa Mayo ay si Casimero pa rin ang pipiliin niyang makalaban. Sinabi ito ni Masayuki sa channel ni Coach Franco Rulyoda. Ang kailangan lang daw gawin ni Casimero sa next fight niya ay magpakitang gilas, manalo ng impresibong panalo, na malamang ang ibig sabihin ni Masayuki Ito ay magandang in-knockout dapat ni Casimero ang kanyang kalaban. Yung huling laban kasi ni Casimero kontra Yukinori Oguni ay nakakapanghinayang kasi natapos lang ang laban sa draw. Hindi nga napabagsak ni Casimero dahil itinigil ang laban dahil sa accidental headbutt na ikinabasag ng mukha ni Yukinori Oguni. Sabi nga ni Casimero na sayang daw kung hindi sana itinigil ng referee ay isang suntok na lang at tapos na itong si Yukinori Oguni. Kaya dapat kung gusto ni Casimero na makalaban si Naoya Inoue ay paghandaan niya ng gusto itong susunod na laban niya para makapagbigay siya ng impresibong panalo at makalaban na niya si Naoya Inoue. Kailangan nga daw i-knockout ni Casimero ang sunod na kalaban niya dahil yung huling laban niya ay hindi daw na-impress ang promoter ni Casimero. Kaya imbes na ilaban na si Casimero kay Naoya Inoue ay nadismaya daw sila. Kaya gusto ni Masayuki Ito na mag-ensayong mabuti si Casimero para dito sa kanyang sunod na laban. Kaya tuloy imbes na si Casimero na ang kakalabanin ni Inoue ay itong si Luis Nery ang kanyang kakalabanin sa Mayo. Samantala tungkol naman sa napapabalitang inoferan si Miel Fardo ng 2 beses ng kampo ni Christian Araneta na tinanggihan daw ng kampo ni Miel Fardo. Sabi ni Miel Fardo na nung pandemya pa ang panahon na inoferan siya at 60,000 pesos daw ang offer sa kanya. Kaya sabi ng coach ni Miel Fardo na si Erickson Asilo ay kulang na kulang daw ang 60,000 pesos. At may sumigaw naman na kasamahan ni Miel Fardo at sinabing kulang pa daw itong pambili ng lollipop. Ibig sabihin mga lods, malaki pala, malamang ang kinikita ni Miel Fardo sa kanyang mga laban at naliitan siya sa offer ng kampo ni Christian Araneta na 60,000 pesos. Oo nga naman mga lods, dito sa kalibre ni Miel Fardo na pang championship ang kalibre niya. Masarap panoorin at exciting na boxer
ninanakaut ang kanyang kalaban ng maaga. Kaya siya ngayon ay isa sa pinakasikat na boksingero dito sa Pilipinas at inaabangan. Kaya dapat ay malaki nga ang nakukuha niya. Kaya mga lods, walang katotohanan ang balibalitang naduwag tong si Mel Fardo kay Christian Araneta. Kaya tinanggihan niya na maglaban sila. Kundi hindi sila nasiyahan sa liit ng offer. Samantala, laban kanina ng ating kababayan si Romero Duno kontra Antonio Moran, kung saan bumagsak itong si Romero Duno via body shot sa round 5 at sa round 6 ay ninockout na Antonio Moran si Duno sa pamamagitan ng isang short left hook sa mukha nito. Kaya dahil dito sa kanyang talo ay bumagsak ang record ni Romero Duno sa 26 wins with 20 knockout at may 4 na natalo at 3 knockout na talo. At ito naman sa Antonio Moran na taga Mexico ay umakyat ang kanyang record sa 31 wins with 22 knockout, may 6 na talo at 1 draw. Samantala, naganap na ang kick-off conference ng malaking laban ni Kit one-time Thurman at Australian superstar Tim Tszyu sa Marso 30. At kahit pa heavy underdog itong si Kit Thurman ay hindi siya natitinag dito kay Tim Tszyu na wala pang talo at current super welterweight champion, kung saan sa kanilang kick press conference ay binanatan ni Kit Thurman itong si Tim Tszyu. Maingay talaga itong si Kit Thurman at magaling mag-promote ng laban. At dahil dito, sila ang kauna-unahan laban na gaganapin ng Amazon Prime pay-per-view na bagong broadcast network ng PBC o Premier Boxing Champion na pag-aari na Al Haymon. Kasi umalis na nga ang Showtime sa kanilang negosyong pag-broadcast ng laban ng boxing. Sabi ni Kit Thurman na panoorin daw ni Tim Tszyu ang kanyang mga laban kasi hindi pa daw siya natatalo sa mga mababagal at back-footed na estilong Meksikano na katulad ni Tim Tszyu. Hindi nga daw atrasan ni Kit Thurman itong si Tim Tszyu. Nasa harapan lang daw niya ito at makikipagsabayan. Hindi daw siya mahirap hagilapin sa kanilang laban. Kaya dahil dito, kinikiliti ni Thurman ang mga manunood. Isa nga si Thurman sa sinasabing napaka-electrifying na mandirigma sa ibabaw ng lona. Kaya abangan natin sa Marso 30 ang bakbakan ni Kit Thurman na isa lang ang talo at nagmula ito sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao kontra ang walang talo current world champion Tim Tszyu na anak ng legend na si Kostya Tszyu. Maglalaban sila sa Las Vegas, Nevada, USA. Gusto daw sakupin ni Tim Tszyu ang Amerika, kaya pumirma siya ng multi-fight deal na lalaban sa Amerika. Natuwa naman ang mga tao sa mga banat na salita ni Kit Thurman kay Tim Tszyu at na-hype sila at nagpalakpakan. Samantala, nagkaharap na rin sa unang pagkakataon itong bata ng MP Promotions na si Isaac Pitbull Cruz at ang makakalaban niya na isa ring madaldal katulad ni Kit Thurman na si Rolly Romero na kasalukuyang may hawak ng WBA World Super Lightweight title. Sila ay maglalaban din sa Marso 30, undercard ni na Tim Tszyu at Kit Thurman, kaya magandang event ito mula PBC. Kitang-kita naman sa kanilang pagharap na mas matangkad itong si Rolly Romero dito kay Isaac Pitbull Cruz at siya pang champion. Pero maski ganon, si Rolly Romero ang underdog at ang paboritang manalo sa laban ng betting odds ay itong si Pitbull Cruz. Marami kasang naniniwala na knockout ang sasapitin ni Rolly Romero kay Pitbull. Matindi naman kasing magpaulan ng suntok itong si Pitbull Cruz ala Mike Tyson ang estilo sa pakikipaglaban at mahusay din naman sa depensa. At itong si Rolly Romero naman ay napatunayan na mahina tumanggap ng suntok. Na-knockout nga siya kay Gervonta Davis at pinabagsak din ng matanda 40 years old na si Ismael Barroso sa kanilang laban. Kaya karamihan ng mga boxing fans ay naniniwala na knockout ang sasapitin nitong si Rolly Romero kay Isaac Pitbull Cruz. Kaya tingin natin na dudumugin itong event na ito ng mga tao kasi itong double header na maglalaban ay parehong madaldal na sina Kit Thurman at Rolly Romero. Underdog naman dito si Kit Thurman kay Tim Tszyu kasi 2 taon siyang nagpahinga sa laban
at umakyat pa siya ng division para kalabanin si Tim Tszyu. Unang laban niya ito sa super welterweight division at knockout artist pa at champion ang kanyang mga kalaban. Pero may ilan naman ang nagsasabing hindi makakayang in-knockout ni Tim Tszyu itong si Kid Thurman. Maski binalaan na ni Tim Tszyu itong si Kid Thurman, natatapusin lang niya ito under round 6. Kasi sabi nga ng ilan na hindi nga mananakaut ni Tim Tszyu itong si Kid Thurman dahil matibay daw itong si Kid Thurman. Sabi naman ng mga commenters, ang galing talaga ni Thurman magbenta ng laban niya. Nakaka-excite tuloy, abangan yung laban. Ang galing talaga ni Thurman mag-hype, solid. Sabi naman itong isa, nakikita ko na matutulog si Romero sa lona. Ito naman sabi, Thurman is a real fighter. Pitbull will win via knockout. Samantala, Devin Haney at Ryan Garcia ay muling nag-uusap para maglaban. Nire-reserba na daw ng Golden Boy Boxing at DAZN ang petsa na April 20 para sa isang pay-per-view na i-headline ni Ryan Garcia. Kaya kung magkakasundo daw itong si Tim Haney at Tim Garcia ay itong April 20 ang date ng kanilang bakbakan. Parehong kinumpirma ni Devin Haney at Ryan Garcia via sa kanilang social media account na nakikipag-negosasyon na nga sila sa isa't isa. Kaya mga Lods, anong masasabi nyo dito sa bakbakan ni na Devin Haney at Ryan Garcia? Sa tingin nyo, sino ang mananalo sa kanilang dalawa? Comment na mga Lods at pag-usapan natin yan. Samantala, Canelo Alvarez, hindi daw si Jaime Munguia ang kanyang sunod na makakalaban at hindi rin daw si David Benavides, kundi ang tunay niyang sunod na makakalaban ay si Jermall Charlo sa Mayo. At pagkatapos nun, sa September naman, ay itong naghamon sa kanya na si Terence Bud Crawford. Gusto talaga nitong si Crawford ng malaking kita bago siya magretiro. Kaya gusto niyang makalaban itong si Canelo. At ito na nga, September na ang kanilang bakbakan. Magandang laban ito, parehong mahusay na mga fighter. Isang dating number 1 top pound for pound na si Canelo Alvarez at ang kasalukuyang hari naman ng pound for pound na si Terence Crawford. May mga nagsasabi na malaki si Canelo Alvarez kay Terence Crawford kaya bubuliin lang niya ito at ina-knockout. Pero may ilan naman nagsasabi na si Terence Crawford ang mananalo kasi mahusay ang kanyang estilo. Marunong mag-switch ng stance from southpaw stance to orthodox and vice versa. Parehong malalakas sumuntok. Kaso nga lang ang katanungan, maiakyat ba ni Crawford ang kanyang lakas sa kanyang pag-akyat sa laban dito kay Canelo Alvarez? Samantala, talo naman ang ating pambato, Mike Magic Plania kay Angelo Leo kanina sa kanilang laban, kung saan bumagsak ang ating pambato si Mike Plania via body shot mula sa left hook na Angelo Leo na taga-Amerika. Liver punch kung saan namilipit sa sakit si Plania at matagal nakarecover. Kaya dahil dito, parehong talo ang ating mga pambato na si Romero Duno at Magic Mike Plania via knockout.